Everyone knew his name, but not everyone knew what he did after the hype. Sabi ko, hindi ko po talaga kaya mag-PBB. Mamaya sa PBB, paglabas ko, galit lahat sa akin ng tao kasi nga masyado akong totoo eh. Syempre, hindi magpaka-plastic. Hindi ako pwede dito. Ronnie Alonte is one of the standout members of the phenomenal group Hashtags. From the noontime show, it's showtime. Nasa stage na kami. Meron ng tinuturo sa aming sayaw. Pa-final na ako, sino na yung 10 na yun. Inatake ako ngayon. Dinala ko sa ER ngayon ng EBS sa clinic. Na-emergency ako. Kasi nahihilo ako, hindi ako makahinga. At dito rin sa showbiz industry, natagpuan ng babaeng bumihag ng puso niya. Kamusta naman yung marriage life mo ngayon? Ngayon, syempre may baby ka na. Ganun pa din. Pag tinatanong ko, kamusta? Bagong kasal? Okay naman. Naiba nung nagka-baby. Nagka-baby na, doon na talaga mas nag-iba. Ito parang certain papel lang talaga. Papel lang talaga. Lalo na pagka yung relationship nyo talagang subok na kasi kami ni Lois. Pero 10 years is 10 years, bro. Oo nga, 1 year lang pinakamatagal ko eh, bro siya. Baka naman kasi, Hindi. Ko lang. Sa episode na to, we talk about how Ronnie went through the process. The setbacks, the doubts, walang shortcuts, walang pagpapanggap. Totoong kwento ng buhay niya sa likod ng camera. And this is Ronnie Alonte. Ano ang 3 words mo? Ang 3 words ko ay simple pero astig. Yun, no? Simple pero astig. Bakit naman simple pero astig? Di ba, parang, hindi naman sa sineself, kumbaga, mas ganun kasi yung pananaw ko sa alam mo yun, kumbaga, humble ka lang, pero meron kang patutunayan ba, or meron kang bira. Oo, kasi parang pag tumatagal din, minsan, pag yung pagiging simple yun yung minsan nagbibigay pa ng meaning or totoo. Parang di mo na kailangan masyado i-prove yung sarili mo na Mismo. masyado, diba? Tama Pag ka masyado marami nangyayari. Kamusta ka naman, tol, men? Ito, puyat. Puyat, no? Ba't ka puyat? Alam mo na, syempre, tayo ngayon. Hanggat maaari kasi, mas gusto namin na kami muna yung mag-alaga. Oo. Lalo na, baby pa, andali pa, baby tulog. Anong name ng gising, baby niyo, tulog. tol? Rooney Lior. Rooney Lior. Bulol lang ako sa araw, pare. Okay. Rooney Lior. Rooney Lior. Bakit palayaw Rooney niya, Lior? Neely. Oo. Rooney Lior, ang meaning kasi ng Rooney, sa Lior na lang muna tayo. May light, parang May ganon. light. Tapos si Rooney, nakalimutan ko. Pero si maganda Ronnie. din yung meaning niya. Kasi Ronnie. Same kay Lois, Lior, Lois. Parang pinagsama nyo na lang din. Pero may magandang meaning. Oo. So, yun. So, sino nag-come up dun sa pangalan? Kayong dalawa talaga? Kaming nag-isip? dalawa. Grabe. Dapat kasi, lalo na first baby namin, gusto namin yung R, first letter ni Esme. So, Oo. parang ganun. Para at least mag-match, no? Yes. Grabe. Ilang days na ngayon from ngayon na nag-interview tayo? 12 days na siya. 12 days. Kamusta naman? Ang bilis Kamusta nga naman? Ang bilis lumaki, ang bilis. Laki na niya. Nung una, parang ganyan lang ako sa kanya. Ngayon, ang bilis lumaki talaga. Totoo yung sinasabi nila na hanggat bata, sulitin mo na kasi ang bilis talaga lumaki. Totoo. Hindi ba kayo tatanggap ng projects netong mga darating? Kasi syempre, di ba may anak kayo ngayon? Oo. Ano naman, May ganun ba kayong usapan din? meron naman. Parang babalik pa din naman si Lois. Syempre, ako din naman. Anytime pwede. Sa ngayon kasi, hanggat wala pang offer, hindi mo na kami tumatanggap. Totoo Pero naman. like, nung mga nakaraan, may mga offer din sa akin na nagpas din muna talaga ako. Oo. Kasi gusto ko muna talaga mag-focus. Yun. Tsaka hindi mo na kasi makikita yung paglaki ng baby mo ulit. Totoo, di ba? kaya gusto ko sulitin muna. Kaya nung one time na may inalok sa akin, medyo kabiruan ko kasi yung producer. Oo. Yung sabi ko, baka pwede pag 3 months na si baby. Ganun lang baka ako. pwede pag ganun. Baka pwede naman, ganyan-ganyan. Paano lang ako? Sulitin ko lang yung pagka-baby niya. Alam mo, importante yun eh. Kasi di ba kung yung iba na naghahabol talaga sa pera or money, parang talaga i-grab nila yan. Oo. Pero kasi yung paglaki ng bata, yung proseso nyo bilang parents, no, yan yung hindi mo mapapalitan. Totoo. Eh. Diba? Mas lalo na siguro pag nasa elementary na yan. Ayun nga eh. No? Kaya nga ngayon, pagka nakikita ko lumalaki na siya, pwede ba dahan-dahan muna? Oo, yun Teka pala lang. yun. Oo. Kumbaga yung mga magulang pala natin dati, yung pala yung meaning nila, huwag ka muna lumaki agad. Totoo yun. Hindi siya yung parang dahil magiging pasaway. Kasi siguro yung makita mo lang na, yung growth ng anak Mismo. mo. Kamusta naman yung marriage life mo ngayon? Ngayon, syempre may baby ka na. Sa totoo lang, kung sa kasal, parang same lang sa amin ni Lois before. Kasi,
kumbaga sabi nga namin ni Lois, papel lang inadagdag sa atin. Kasi ang tagal na din naman namin pa 10 taon na kami. So, yun, kaya parang ganun pa din pag tinatanong ko, kamusta, bagong kasal, okay naman. Na iba, nung nagka-baby, Nagka-baby na, doon na talaga mas nag-iba. Ito parang certain papel lang talaga. Papel lang talaga. Lalo na pagka yung relationship nyo talagang subok na. Hindi naman subok na subok ka. Hindi ko naman sinasabing subok na kasi kami ni Lois. Pero 10 years is 10 years, bro. Yun mismo. Ako nga, 1 year lang pinakamatagal ko pucha. Baka naman kasi, Hindi. Hindi, feel ko lang. Pero parang feeling ko, yun yung true meaning of love, no? Yung understanding them no matter what. So parang feeling ko pag nakahanap ka talaga ng katapat mo, yun na eh. Yun na. Diba? Oo. Pero naniniwala din ako na may mga pagsubok pa na susubukin kami. Lalo ngayon, mayroon na kaming baby. Totoo. Pero lagi ko nga sinasabi sa lahat ng mga interview, syempre dapat tanda na din kayo doon. Diba? Pinili nyong magpakasal, pinili nyong magpamilya. So dapat piliin nyo din yung isa't isa. And I think perfect timing na rin, bro. Kasi ilang taong ka na rin yun. Oh, 29. Diba? Hindi, 21. 21, no? 29. Ako 20 lang. Hindi, 29 na ako. Oh, yun yung perfect timing. Si minsan pag sobrang tanda na rin, ang hirap na. Sa totoo lang, nagbibilang ako, pare. Oo. Nung time na 26, 27 ako, pagka 18 na yung anak ko, syempre yun yung para medyo, alam mo yun, kung nakit 12 years old yung anak ko, may nakaka-banding mo na, ilang taon na ako niyan. Oo. So, nung bandang nakapag-isip-isip na kami ni Lois na ready na tayo, ganyan-ganyan. Nagbilang ako, parang 18 na siya, nasa 45 up na ako. Gits. So, sabi ko medyo parang late pa din pala. Shit, parang yun yung pinarealize mo rin sa akin. Parang yun na-realize ko. Totoo. So, yun yung pumasok sa utak ko na kung noon pa pala ako handa, sana ginawa ko na. Siyempre, hindi naman pwedeng basta-basta Dapat ready ka din Ibang usapan, lalo na pag magpapamilya ka. Kaya parang iba rin yung usapan pag yung mga maagang nagkaroon ng anak, no? Kasi minsan may ibang mga lalaki na, di ba, mahirap talaga i-build yung career mo habang may anak. Pero minsan yun yung nagpapa-boost Mismo. Minsan doon pa ang isang lalaki, minsan mas doon pa sila nagiging seryoso, mas nagiging magaling sa ginagawa nila. Balikan muna natin si dating Ronnie Alonte. Ayan, mag-flashbacks muna tayo. Paano ba? Balikan Sige, muna go. natin. Tol, sino ba si Ronnie Alonte nung pagkabata? Paano ba siya nakapasok ng showbiz? Sino ba siya? Paano ako nakapasok ng... Wala talaga akong plano mag-artista, sa totoo lang. As in, wala. Kasi player ako nung high school pa High school. Okay, basketball. Elementary pa, naglalaro na ako. Hanggang sa high school, naging player, pinaaral ako ng basketball. Hanggang sa nag-college, nag-try ako isang beses try kaya ako mag-commercial. Oh, may ganun. Bakit pumasok sa'yo yung idea na yun? Kasi nagpa-pageant ako nung... Nagpa-pageantry ka na rin. Hindi naman pageant talaga na Mr. and Miss Binyan. Yung mga escort muse lang. Mga ganyan. Sa mga, kunwari, intrams or U-Week. Diyan nagsisimula yun. So, sumali ako isang beses ng Mr. and Miss Perpetual. Tapos, meron doon, may mga director dyan, di ba? Dumating sa punto na nakuha ko lahat ng award. Oh. Ang Mr. and Miss Perpetual lang, hindi. Second runner-up lang ako. Kasi dumating sa punto, Q&A na yung labanan. Medyo mahirap Q&A. Medyo mahirap yun Nakangatog yun. Oo, lalo na pag English yung tanong. Same. Sabi ko, mahirap to. So, talo ako. Second runner-up lang ako. Hanggang doon nag-start. Yung director doon, inano niya ako na gusto mo mag-VTR, commercial, ganyan-ganyan. Sabi ko, pwede Subukan ko lang. Pero player pa ako noon, hindi ko maiwan ng basketball talaga So college na ako nito. Nakakabingwit ako. First time nakabingwit ako ng isang commercial. Wow. Okay. Tapos, first time ko nakahawak ng, magkano ba unang TF ko doon? Ang laki pag commercial. Sobrang laki pag First time ko commercial. nakahawak ng parang 25K yata, 30,000. Sabi ko ba, okay to Pwede to Hanggang sa yun, nag-try na ako, VTR. Sa benting VTR ko, siguro naka-anim ako na commercial of ito. Tapos, yun, kung hindi ako nakukuha, tuloy lang ako, nagba-basketball ako. Pero syempre, doon naman sa basketball, di naman ako kumikita Doon ako sa commercial talaga kumikita. So, nakakakuha ako ng na-enjoy ko siya. Hanggang sa dumating sa punto na nag-try ako mag-audition sa kabila. Kabila na. Kabila. Okay. Pero nakuha ako sa kabila, pero hindi ako natuloy. Bakit hindi ka natuloy yung okay lang malaman? Yung onting hindi ako natuloy kasi na-meet ko yung pinsan ko.
Okay. Si RB Chanko. Si RB. RB Chanko, yung makeup artist. Makeup artist. So, nagpapasa na ako sa kanya ng litrato ko na galing Victoria. Tapos ang mga balik niya sa akin, mukha kang probinsyano. Hindi ka mukhang artista. Sino ba yung mga ano mo nun, fashion icon mo nung mga panahon? Wala pa. Kasi, fan ako ni Bieber, dati pa. Pero syempre, wala naman tayong budget na sa mga outfit niya. So, may pictorial ako na kung ano lang yung outfit ko, ganyan-ganyan. Pinadala ko sa kanya, hindi niya ako pinansin. So, dinala ako sa kabila nung director nung pageant namin. Okay. May one time na magkikita-kita lahat ng Alonte. Parang may birthday something. Tapos, nandun si RB, nakita niya ako sa personal. Okay. Sabi, ba't iba yung itsura mo sa yan na. personal? Hindi ko alam kasi mga pinasa mo sa akin picture, mukha kang probinsyano, mukha kang hindi. Sabi, Totoy. mukha kang sabi ko, grabe naman to sa makalait sa akin. Ha? Parang unang tao pa lang sinampal ka ng mga industriya. No? Ito yung totoo ng industriya. Grabe, mga hindi ba ako pwede? Baka hindi yata ako dito. Pero yun naman, sabi niya, dalhin kita sa ABS. Dalhin niya ako sa ABS. Hanggang sa, nakuha na ako sa kabila, may kakilala siya, parang, si Ronnie Alonte ba, gusto nyo, nakuha nyo, ganyan-ganyan. Sabi nung kabila, yes, meron sa amin, nag-casting na si Ronnie, nakuha namin siya, gusto namin siya, bla bla bla. Alam ko, paano na siya bibigyan na siya ng kontrata, pa-workshop na or something. Pwede bang pa-hold muna kasi may, ganto. Hanggang sa pinakilala niya ako sa ABS. Tapos doon na nagtuloy-tuloy. Pero pare, nag-workshop pa ako ng siguro 3 taon. 3 taon. So anong year ka pumasok ng Star Magic? 2014 yata nag-workshop na ako. 2014 workshop. 3 years. Kasabay nun nagba-basketball ako. 17. So 2017. 2014. Ay sorry, parang 2013. 2013, grabe. 2013, tapos 2014, nakagraduate ako, nag-workshop pa din ako, tapos naka-extra ako. Nakatira ka nito sa Binyan? Binyan. So from Binyan to QC ka lagi nun? Or Makati kasi work, yun eh. Yung VTR. Totoo. Grabe. Ganun niya, balikan ako. Okay. Tapos hanggang sa nakakakuha ako ng mga extra na MMK. Guesting na. Yung mga isang linya lang. Ganun. Or dumaan ako sa likod. Baka ganun. Tapos may TF na. So feeling ko artista na ako kasi Masaya ka na Magic doon. ako. Masaya na ako nun. Okay ka na doon. Sabi ko, okay na ako na ito. Ganito. Tapos, kaso nga lang, hindi ko pa natutuos kasi yung gas nun. Kasi syempre, parang hindi pa ako marunong mag-handle ng pera. Tapos, yung magulang ko yung parang nag-aano sa akin, nagpapagas ng sasakyan, kotse nila yung ginagamit. So wala pa akong nun. Kahit basketball player ka, ang layo mo. I think di mo na nga kailangan dito gawin, pero supportive yung family mo sa Oo, yung kuya ko sa ibang bansa, nagpapadala ng pera para sa panggas, sa pangkain namin. Kasi yung panganay namin, pangalawa sa panganay, nag-work at saka yung panganay namin sa US. So sila yung nagpapadala sa akin para yung budget ba sa pagkain, sa gas? Investment din kasi talaga pag content creation, pag-artista, no? Tol? Totoo. Yung pagiging, kailangan maging presentable ka. Syempre pag nag-uumpisa ka pala, hindi naman agad makakabili ka kagad ng magagandang damit, no? Magkano lang TF namin sa mga extra? Paano ka naman napasok sa hashtag? May pa-audition yung hashtags. Medyo hindi ako fan ng boy group time na yun. Kaya sabi ko, di pa tanggap ang boy group ng mga panahon na to. Yes, kaya sabi ko kay nanay, parang ayoko. Sabi ni nanay sa akin, Denak, subukan mo. Mali mo, ito yung maging stepping stone. Oo, makuha mo yung gusto mo after nyan. So sabi ko, sige nay, try ko, audition ako. Wala mo masyado nag-audition, parang lang 50. 50 lang. 50 lang kami. Pero lahat yung artista. Ako lang yung... Medyo rookie. Oo. Kasi wala talaga. Followers ko, 1,000. Yan. Parang ganun. Tapos sila John Lucas. Oo. May mga pangalan na. Sila Zeus, sila Jimboy. Mga artista to Tapos yung iba, gandang lalaki galing. Sabi ko, wala na. Na ako dito. Pero subukan ko pa din. Gagaling nila sumayaw Ako, si LMD, nandun yung mga boss sa harap ko. Nakakaba rin yun Akala mo nyo kung gano'n lang kinakwento ngayon ni Ronnie, pero yung pressure ng mga moment na yun, iba. Nakakangatog Lalo na wala ka experience sa mga ano-ano. At the same time, malamig dun sa studio. Mismo. Doon ka makakangatog. Naka-t-shirt pa ako. Oo. Tapos, sabi ko, sige, laban na to. Ganyan. Hanggang sa may parang 3 stage yan di ba? Parang sa mga VTR, di ba, may final casting yan, may... Screenings. Oo. So may ganun din kami. Dumating sa punto, paunti-unti kami. Paunti-unti na. Naging 30, naging 20. Ito na ngayon yung final. 10 na lang ang makukuha.
Pa-trim down, no? Oo, 10 na lang. So, dun sa So, pabalik-balik kayo nun? Pabalik-balik. Eh di yun yung kaboy pressure kada tapos ng araw na yun, Mismo, parang oo. makukuha kaya ako. Pero nakakabalik ako dun sa pangalawa. Oo. Eto na yung pangatlo. 10 na lang Okay. kukunin. Nakakain ako ng kikiam. Okay. Eh, may allergy ako na malala talaga. Sin hindi lang siya pamumula. Sin magmumukha matanda. Alam mo yung nangkulubot na talaga yung buong katawan ko, mukha ko. Hindi na ako makahinga. Inatake ako ng gano'n. Eh, kumain ako ng kikiam at saka fishball sa pantry, sa kantin ng ABS. Inatake ako. Ano ako, sabi ko. That day. Oo, final casting. Nasa stage na kami. Pinagsasayaw na kami. Meron ng tinuturo sa aming sayaw para ipa-final na kung sino na yung 10 na yun. Inatake ako ngayon. Dinala ako sa ER ngayon ng ABS sa clinic. Na-emergency ako kasi nahihilo ako, hindi ako makahinga. Pumunta din yung handler ko. Sabi, "Nak, baka hindi para sa'yo to." Sabi, baka yung gusto mo nga na mag-solo ka or kaibigan ka ng ganito na baka yun yung para sa'yo talaga. Kasi inatake ako final casting na, bali wala na talaga to. Ang tumatak sa utak ko noon na sinabi sa akin ni nanay, ang pagkakaintindi ko, hindi ka na nakuha. Parang sinasabi niya na sa'yo agad, in a way, na hindi ka nakuha. Hindi ka na nakuha. May iba para sa'yo. Oo. Hindi ka siguro pang boy group. Sabi ko, okay na. Anong naiyak na mindset mo nung time na yun? Paluwa-luwa na ako Oo. kasi syempre Ilang beses na balik yun. mismo ilang beses na balik yun tapos syempre yung budget hindi naman din May onti bang pagsisisi sa sarili mo na ba't ko ba kinain kasi yung cake? Sa totoo lang, kinakain ko talaga yun. Hindi ko alam ba't may reaction Tumama. na gano'n na tama sa akin. Pero pangatlong beses na sa'yo nangyari sa akin yung pag nag-ensayo ako ng basketball, nakakain ako ng minsan nga expired na chocolate na inatake na ako Parang gano'n. So pangatlong beses na sa'yo nangyari yun. So sumakto pa talaga sa araw Sumakto na yun, pare. no? So sabi ko, kala ko hindi na Wala talaga na para talaga. sa akin. Medyo naluluha-luha na ako nun. Sabi ko, ano ba yan? Ito na yung naging gusto ko Kasi nga, yun, commercial, nag-workshop na ako. Nakasama ko na ang batch ng PBB noon, sila Loisa. Oo. 2014 yata lumabas sila ng PBB kasabay ko sila mag-workshop. Yung batch nilang yun. Sila Joshua, sila Manolo. Yun, sila kasabay nun. Mga fresh na artist ng mga... Ano na ako nandun na yung, papunta na, yung doon na yung energy, yung momentum mismo, yung basketball medyo nawawala wala na na sa nung time kondisyon na yun. Kumbaga, eto na ako. Pero wala ka bang nung time na yun? Parang medyo na-miss ko yung basketball Meron kasi kaya naman magpapawis okay. Nakakasundot pa ako. Wala ka na dun sa vision ng pagiging varsity. Oo. Parang nandun ka na sa laro-laro na Papawis. lang. Kasi dito ako kumikita Oo. Papunta na ako sa realidad na Pero kailangan gusto kong kong kumita. malaman saan mo nakuha yung ganong perspective na kailangan kumita. Mas unahin ko to kasi ito yung mas importante. Tumatanda na ako. Siyempre, lagi din sinasabi ng family ko. Ako kasi, lagi akong medyo pasaway ako sa school walang pinapasa. Ganon, walang pinapasa. Same. Same tol, PE lang. Wala, di ba? So, sinasabi sa akin ng magulang ko, sige ka, pag dumating sa punto, wala kang mapupuntahan, hindi ka nag-aaral mabuti, maigi, wala ka, bahala ka, maghihirap ka, ganyan-ganyan. Tumatata kasi sa akin yun. Kaya nung etong may pagkakataon na nakita ko na pwede akong kumita, pwede. Kinrab mo na talaga. Kinrab ko na. Dinire-diretso mo Oo. na. Pero dapat magmamaynila pa kasi ako Oo. Magmamaynila pa ako basketball. Pero nawala na sa Nawala utak na ko kasi sa'yo. nga, eto na ako. Ito na yung puso Ito na ko. yung nangyayari. So habang tinuturukan ka, naisip mo ba yung mga lahat ng mga nangyari sa'yo? Sana nag-basketball na lang Oo. ako ulit. Training na lang ako. Oo, sana tinuloy ko na yung ano ko. Hindi. Ano nung nangyari nung after yung ma-hospital? Okay lang. Uwi ako. Pa-launch na yung hashtags nun yata. Parang Saturday yon. Next Saturday lo-launch yung hashtags. Wow, Kumbaga Sabado next ngayon, week next na. Saturday. Hindi pa ako nakuha. Nag-ano ako. Kalagitnaan siguro mga Monday, Tuesday. Biglang tumawag sa akin si nanay nene. Oh, Suko okay. na ako. Oo. Wala na. So nasa bahay ka lang all Wala, throughout ba- ng ano? Babalik na ako, maglalaro ulit ako. So totoo nga nung tumawag sa akin si nanay, nagpapailaw kami. Basketball, nagpapailaw kami. Tumawag siya sa akin. Nak, si LMD pinapabalik ka. Yan. Sa LMD, thank you, naalala ko pa yun. Si LMD, namimiss ko na si LMD. LMD, thank you, pinapabalik ka ni Derek Loren. Gusto ko niyang bumalik sa, pasok ka sa hashtags. Hashtag. 10 lang yung kinuha, pang 11 ako. Bro, para sa'yo nga yun. Pang 11 ako.
Tapos nung pinabalik ako ni LMD, akala ko 10 lang kami. Yun nga, pang 11 ako. Tapos, ang ginawa pa na blocking noon, kung mapapanood nyo no launching, The Love at First Sight sa akin sila nanay, sila LMD. Ako yung nasa... Harap. Sabi ko, grabe pagkakataon, no? Oo, tas tuntua ako. Oo, kahit Kasi sino naman. showtime Monday to Saturday. Bro, yan ang peak ng showtime. Mismo. Yung mga panahon na yan. Kaya nung time na yon, tuntua ako, sabi ko, ayun na. Ito pa malupit, bumalik ako VTR. Kasi nga, may VTR kami na papakilala. Ako si #Ronnie, ako si Ronnie Alonte. Ganito yung gusto ko, bla bla bla, basketball player ako. Tapos hanggang sa magagaganyan ka na, may mga last video. Ayun na yun, magapamat ako nun. Kasi dahil doon Dahil sa allergy na yun. Kasi pinabalik ako. Nakaganon pa mata ko nun. Tapos pinag-eyeglasses lang ako. Pero ano yung pakiramdam mo tol during that time na yung mismo sumasayaw ka na talaga na Showtime? Oo, noon na okay, ito na yung launching ko talaga. Namamaga pa yung mata mo. Pero nandito ka, nag-show up ka sa mga pwedeng mangyari. Parang panaginip eh. Parang talagang... Milestone, no? Oo. Iba yung nararamdaman ko noon. Yung puso ko parang nasa lalamunan Shit, ko. iba yung kilig din nung time na yun. Kabado, kinikilig ka. Masakit yung dito mo, Sesay namamaga. mo. Basta, ayun, yun lang. Hanggang sa hindi ko ina-expect lahat. Gano'n ka-importante sa'yo, Ronnie, yung word na show up? Mas naniniwala kasi ako dun sa... Mas hindi mo iniisip. Mas hindi mo din alam na nangyayari na pala. Gets. Nung mga time na yon, wala, tapang lang. Sige, Oo. tara. Subukan ko to, andito na. Kung ano yung... Nung time na nag-artista nga ako, ito yung pagkakataon, ito yung kakagating ko. Diba? Kung tinuloy ko ba yung pagbabasketball ko, ito din naman yung itutuloy ko eh. Totoo. Kaso may ibang binigay sa akin si Lord. Nakakalaan. So, ayun. After no launching nyo ng hashtag, ano naman ang mga susunod nangyari? Ito na yung mga exciting part ng career. Ito na yung parang, boom. Paano ba? Nung una yan, tinutulungan ako ng mga kagrupo ko. Kasi nga ako yung parang, ano dun eh, baguhan na baguhan. Rookie. Oo, rookie ba. Tinutulungan nila ako, follow nyo yung kaibigan ko na tinutulungan nila ako As in, ano talaga, tulong. Sino sa hashtag yung pinaka-close mo? Sa totoo, lahat naman kami. Oo. Pero syempre, meron kasing lagi mong kasama. Oo, kahit saan si naman. John Lucas kasi yung pinaka talagang, kilala mo si John, di ba? Oo. Siya yung pinaka ano talaga eh, nag-entertain. Kasi siya yung mas pinaka veterano na, ang tagal na talaga sa... Alam niya na kung paano tumatakbo yung Yun. industriya. So siya yung lagi kong kausap, siya yung nagga-guide sa akin na, eto, pare, ganito dito, ganyan. Importante yun, no? At least willing ka rin to learn. Oo. No? Kasi pag dito sa industriya natin, pag di ka marunong makinig, madadapa ka. Pag nadapa, kitang-kita ng lahat. Eh. Totoo. Minsan kailangan mo lang naman ibaba yung ego mo, magtanong ka sa Mismo. mga nakakataas, ano ba yung tamang atake pag ganito, pag ganyan. Totoo. Tapos ngayon, nung nag-hashtag ka na, nung nagbo-boom ka na, ano yung una mong movie na project? Papasok dapat ako ng PBB. Okay. From hashtag to PBB. Oo. Kasi nag-start ako na medyo ma-familiar sa tao nung kasagsagan nung Gandang Gabi Vice. Ay, okay. Ginas kami ng hashtags. So doon ako nag-start after Parang nun. doon nag-boom mo lahat, no? Oo, parang na-familiar ako ng tao. Hanggang sa nagtuloy-tuloy. Tapos dumating sa punto magkaka-PBB, Yan. ang pinapasok nila ako. Ito yung batch nila, Nico and Makoy. Nico and Makoy, okay. So ngayon, sabi sa akin, baka gusto mo mag-PBB. Sabi ko, hindi ko po talaga kaya mag-PBB. Tsaka, mamaya sa PBB, paglabas ko, galit lahat sa akin ng tao kasi nga, masyado akong totoo eh. Oo, syempre, hindi din magpaka-plastic Oo, doon. hindi ako pwede dito. Hindi ko naman nilalahat ng mga nasa PBB Ganun. pa-showbiz Oo. na tao. Alam mo naman mga Pinoy, di ba? Galit sa totoo, ayaw nila. Nagpapakatotoo ka lang. Totoo. Di ba? Lahat naman tayo tao lang, may Mismo. mga flaws din. Kaso kayo. minsan din naman, may nakakainis na OA na sa pagpapakatotoo na hindi naman na talaga dapat, di ba? Parang medyo di na yan legit. Di ba? Hindi na totoo to. Masyadong okay na to. Layo ka na. Ganun eh. Sabi ni Direk, pasok ka, PBB. Sabi ko, hindi po talaga. Oo. Hanggang sa tinawagan na yung family ko. Yung family ko, Nagpa-confirm. sabi ko, ayaw ko talaga. Hindi ko kayang makulong sa loob ng bahay. Pero nasa utak ko lang nun, ayoko talaga kasi hindi ako para dyan. Ayoko niyan. Buti hindi mo rin pinilit. Kasi hirap din pag pinilit mo rin. Pinilit ko, sa- tapos kalagitnaan, papalabas lang ako. Oo. Diba? Or mamaya, may evic agad ako kasi yung tao, nakilala. Oo. Diba si Ronnie, pakiyabang naman eh. Ito, lumabas ka na dyan. Di ba? May mga ganun eh. Hindi ko tinanggap. Sabi ko,
Direk, pasensya na po. Di ba na ano, medyo na off yung ano nun, yung network noong time na yun? Hindi kasi may valid naman ako na Okay, reason. gets. Tama naman. Unang-una, hindi ko talaga kaya makulong Oo. sa loob. Mahirap Ilan yun? 3 buwan, 4 na buwan? Yung 4 na buwan na yun, pwede kong, lalo na nandito na ako sa pag-artista, pwede akong kumita. Andiyan ka na rin naman eh. Di ba? Pwede akong kumita sa ibang bagay pa. Oo. Kesa nakakulong ako na wala akong kinikita sa loob. Meron naman, pero syempre hindi naman ganun kalakihan yung kinikita nila habang nasa loob sila Nung sabi ko, Dari, pasensya na po, hindi naman po sa nag-ano, mas okay po ako dito sa hashtags. Oo. Sasayaw Itong ako part na everyday. Plus, may mga ibang racket ako na pwede kong kunin. Oo. Makakagalaw pa ako ng iba. Naiintindihan naman nila direct. Okay, sige, ganyan. Okay, Ronnie. Ang pinalit sa akin, si Nico and McCoy. Sabi sa handler ko. Pwede mo maging stepping stone yan. Oo. Ba't mo inano? Sinayang. Hindi, no. Paglabas mo ng PBB, pwede ka ng instant leading man dyan. Oo. Hindi ka pumayag. So, ganun yung mga pumapasok sa akin. Ako, relax lang. Oo. Relax kasi akong tao kahit ano bato mo sa akin. Scorpio kasi ako eh. So, Oo. minsan may mga bagay na kaya mo pero hindi mo alam kung paano mo nagawa. Alam mo yung mga ganun. Parang, sabi ko dyan, yung tadhana na lang ang gagawa eh. Parang may ganun kasi ako eh. Oo. Hindi. Yung parang na ano na ako, hindi, kaya ko sarili ko. Malakas din yung faith mo sa taas. Oo. Tol. Naniniwala kasi ako kung para sa'yo. Mismo, pre. Kung ayaw sa'yo, ayaw sa'yo. Oo. Ganun ako eh. Pag ayaw nyo sa akin, ayaw ko din sa inyo. Pagkatapos nun, hindi ako natuloy sa PBB. Sila natuloy. Si Makoy and Nico yung pinalit sa akin nung time na yon. Okay lang. Sige, para sa akin. May dadating para sa akin yan. Alam mo nangyari, ang pumalit, may offer sa akin ng pelikula Star Cinema. Vince Cat and James. Nag-shooting na ako ng Vince Cat and James. Biglang may pumasok na naman sa akin isa, Yan. Seclusion. Oo. Seclusion na pelikula. Oo. Di, sabi ko, uy, sige, di tanggap ako ng tanggap. Medyo uma-absent na ako sa hashtags, pero pinipilit ko pa din. Oo. Kasi sabay na yung dalawang pelikula Nangyayari. nag-shoot. So, kumbaga parang 3 projects yung ginagawa Mismo, mo. pero sumisingit pa din ako Oo. sa Showtime. Hindi ko ina-expect na nag-Metro Manila Film Fest yung dalawang pelikula na yung time na yan. Plus, walang pinapasok na mainstream na iba. Walang Vice, walang mga ano talaga, yung talagang hari Swerte, ng no? Metro Manila. Kami lang. Vince Cat and James, Seclusion, Die Beautiful. So dalawang Ganda ng pelikula. timing, bro. Ganda ng timing. Plus sinabayan nila ng concert ko noon. Wow. So sabi ko, Solo concert mo? solo concert ko. Bali may concert ang hashtags Kia Theater. May concert ako ng Kia Theater din. Grabe, bro. So December magkakasabay 'yon sa isang taon. Tama. After kong matanggihan si PBB. PBB. Oo. Paano mo na-handle yung fame and success mo during that time? At your age, na teenager. Hindi ko naman pwedeng sabihin na kung alam ko ay yabang pakinggan kung alam ko kasi para sa akin. Hindi naman siya ganun. Kumbaga, mas relax lang. May dumating din naman sa time na syempre, hindi naman mawawala, lalo first time nangyari sa'yo. So, alam mo yun, yung ngayon mo lang na-experience yun, may mga time na humahalo din sa utak mo na feeler ka. Masyado mong feel yung may gano'n naman ng konti. Pero, syempre, matututo ka din. Hindi ko naman siya talaga. Hindi naman ako napunta doon. Hindi ko naman inayaan. Tsaka, importante rin siguro yung mga taong tatapik din sa'yo eh. Oy, medyo sumasobra ka na. Kasi mga kaibigan ko, mga non-showbiz talaga eh. Although meron akong hashtags friends na pero mas lagi akong umuwi sa... Sila talaga, Sila lagi mo pinupuntahan na ko, mga importante yun, no? Yung pag-artista ka, yung babalikan mo yung mga tropa mo. Kasi Totoo. sila yung parang magbabalik sa ito lang pala yung happiness talaga, no? Sila yung mas nakakaalam ng ugali mo. Oo, eh. Diba? Tapos tanggap nila yung flaws mo kahit Mismo. maging sino ka doon. Oo. Tapos, Saka sila yung magsasabi sa'yo lakas lang, uy, yung mayabang ka pare. Uy, ano ka. Mas sila yung mas gano'n. so, nagano ka rin ba ng mga friends mo? Hindi naman ako doon. Kasi nga, Okay. naano ko din sa sarili ko eh. Parang, hindi naman tama. Hindi tama to. Baga natatapik mo, check mo na rin agad yung sarili mo. Ano lang ako, relax lang. Siyempre nagsasabay-sabay yung projects mo. Paano mo kinip yung self mo na maging healthy pa rin, na matuwa ka pa rin sa ginagawa, kahit sunod-sunod? Nung time na yon parang... Hirap nun eh. Wala pa kasi tayong cut-off nung time na yun. Oo, bro. Wala pang EGL nun. 6 a.m. call time ko. 7 a.m. 8 a.m. yung call. 8 a.m. yung roll. 6 a.m. yung call time. Siyempre may make-upan ka pa. Tapos mapapakap ka ng 4 a.m., 5 a.m. ulit kinabukasan. Ginagawa na ng kabila nun is 9 a.m. na ako i-call. Kasi babiyahe pa ako, maliligo ako. So tuloy-tuloy, wala ka talagang tulog. Ang pinakatulog ko lang, kotse. Yun na naging kaagapay mo. Plus yung taping chair mo pagka bakante ka. Yun.
Kaya minsan, hindi mo rin masisisi yung ibang artista kung ba't sila masungit pag nasa shoot. Mismo. Tapos isipin mo, sabay pa ng tirik na araw, nagsushoot ka. Ang Mismo, hirap, bro. mismo. Lalo nun, bundok kami. Oo. Tapos, school kami sa Vince Cat, yung seclusion bundok. Pero sobrang na-enjoy mo, no? Sobra. Na-enjoy mo, no? Ayun kasi yung parang, eto, hanggat kaya mo, papalo ka. Oo. Tsaka ganado ka pa niyan eh, kasi nga, Oo. alam mo na, di ba? Tapos doon siya nagtuloy-tuloy after noon. Syempre, mga endorsement tuloy-tuloy. Oo. yun. So after lumabas ng Vince Cat and James ng MMFF, ano nang nangyari? Tuloy-tuloy yung endorsement. Tapos, syempre, may mga, andyan na yung may mga nakahalera na sa yung iba-iba Mga pang... pelikula. Oo, Ang sarap show. naman ng ganong pakiramdam. Oo. ako. Kasi yun, tapos nag-Love to Last. Mm. Tapos after mag-Love to Last, kasabay ng Love to Last, Bloody Crayons. Sa lahat ng projects mo, bro, ano yung pinaka-favorite mong movie na nagawa? Pinaka na-enjoy ko talaga. Yung proseso. Mahilig kasi, yung Seclusion at saka yung Bloody Crayons. Kasi, ayoko yung love team, yung mga tweetums. Oo. Medyo hirap kasi, ang hirap kasi nung magpa-cute, magpakilig. Oo. Tsaka pag medyo atanda na tayo, tapos na tayo sa ganung pacing, Totoo. G. Oo. Pero nung time na ayoko talaga. Kaya sinasabi ko, hirap na nga akong umarte. Siyempre, yung pagpapakyut, yung pagpapanang, hirap din i-gawin. Hirap magpatawa. Lalo na hirap magpatawa, di ba? So, ayun ayoko. Kaya mas gusto ko si Seclusion kasi mas horror siya. Si Bloody Crayons, mas patayan yun eh. Mas, Para medyo thriller. yun, Oo. mas ganun siya. Kaya mas yun yung parang medyo ano sa akin. Kung gagawa ka ng isang movie or project, anong gusto mong mga character ang magawa sa mga future? Sana baka marinig ng mga producer yan, di ba? Baka naman, Di no? ba? At Black Up. Black Up, baka naman, Hindi. oo. Magkakaroon man ng pagkakataon. Siguro, mas sitcom. Kung pelikula, mag-action ako. Parang ganun. May time ba tol na fed up ka na rin sa showbiz? Parang, baala na nga kayo lahat. Parang, syempre, yung hindi naman mawawala yung bashing dyan eh. Tsaka Oo. yung hate eh. Mas lalo ngayon, malala, no? Oo, bro. Pag cancel ka talaga, malala ngayon. cancel ka. Oo, lala ngayon eh. Kung ayaw nyo sa akin, okay lang. Kayo na yan. Basta ginagawa mo yung thing. Basta ginagawa ko yung gusto ko. Pag may pagkakataon na may ino-offer naman Oo. din sa akin, pero hindi na manage, hindi na ABS, mga nasa labas na. Okay pa din ako. Go pa din ako. Go ka pa Mag-work pa din ako. Parang ganun. Ngayon naman, Ronnie, besides of being an actor, alam din natin may mga businesses ka rin. May mga future projects ka rin and plans. Ano yung mga nakahilera mo or mga ginagawa mo usually ngayon? Ginagawa ko ngayon, katatapos lang nung resort namin na pinagawa. ni Lois. Anong pangalan ng resort The na yun, bro? Hidden Santuario. Ayun. The Hidden Sana makapunta naman tayo dyan next time. Doon nga kita inaaya Yan. Dapat doon tayo nag-podcast kaya. next time, gagawin natin yan. Ano naman meron sa Hidden Sanctuary? May pool, may villa, may... Ilang rooms to? Meron tayong 3 rooms doon. Okay. May family room, may 2. Actually, kayo nang bahala kung makikita nyo naman may double bed doon, merong pang-couple. Located din to sa Binyan. din. Ganun kasi yung ano namin ni Lois eh, parang kumuha kami ng lot, pinapataas namin, nagbebenta kami. Mas ganun laro namin. Like, meron kami nakuha na ito nakaraan sa Zambales. Meron kaming beachfront sa Zambales. Nakuha namin last year. Ngayon, Ang medyo beachfront hindi yun. namin na-handle. Hindi namin siya na-handle. Kasi ang layo. Plus, syempre, So, syempre, may sumabay. baby kayo ngayon. So, ngayon, in-out namin. So, ganun kami. May lot kami may Tagaytay lot kami. Pinapataas lang namin yung value. Out namin. Saan yung nakuha ni Loisa yung pagkakaroon ng mindset together na negosyante? Simula nung pandemic, feeling mo, di ka mawawalan ng trabaho eh. Dire-diretso na. Dire-diretso, tuloy-tuloy na to, ganyan-ganyan, bla bla bla. Pero hindi pala, nung nag-pandemic na pa-realize sa atin lahat na, ay, isang ganun lang, pwede pala mawala sa'yo. Lahat, no? Lahat. So simula nung pandemic, doon kami nag-start, kailangan maging magaling tayo sa pera. Yun. May trabaho tayo sa showbiz or wala. Dapat ready ka, ready tayo. Tapos doon kami nag-start makapag-decide sa ganon, plus doon din kami tumatag. Oo. Kasi syempre, bukod sa pagiging partner, iba rin yung partnership nyo sa negosyo eh. Di ba? Yung iba nga actually sinasuggest, wag daw mag-partner. Ikaw ba, para sa'yo, masasuggest mo ba na mas okay ba mag-partner kayo ng... Ni Lois? Oo. Oo. Naman ikaw matatakot kung pangalan mo at pangalan niya yung nakalagay. Totoo. Di ba? Hindi sa amin ni Lois, sa iba. Kung maghiwalay naman kayo, pwede nyo hatiin yan. Pag-usapan na lang na Pag-usapan nyo maayos. na lang eh. Oo. Pero syempre, iba yung sa amin ni Lois. Sa lahat ng ininvest namin,
lagi kaming dalawa, ate. Ganda ng bonding yun, no? So, for sure, pag tumatambay din kayo minsan, uy, parang pwede, may bagong isip na negosyo, baka pwede natin gawin Si to. Lois mas ganyan. Ako kasi mas gusto ko ako yung nagtulak sa kanya sa lupa, ako yung nagtulak sa kanya sa resort, yung sa mga ganon. Mahilig siya sa Oo. gusto niya may utak, yung ganito, ano yung next natin ilalabas. Hindi ko kaya yun. Mas kaya kong humiga. Tapos, Kasi syempre kada negosyo rin, hanapin mo rin yung mag-fit sa'yo eh. oo, Di ba? totoo. Ayoko naman ipilit eh. Dapat Oo. magdadamit ako. Kaso nga, dahil ayokong masyadong maging utak na ganito, ito yung bago natin ilalabas namin. Hindi ko na tinuloy. Hindi mo na tinuloy. Kaya Which is tama naman, bro. Kaysa Mismo. pilitin mo lang para lang mapakita sa Mismo. mga tao na nag-fit in ka dun sa shoes na yun. Nag-try kami mag-coffee shop. Oo. Nagsara din naman kasi nga hindi naman din para sa amin. Mhm. Ito yung parang ginawa namin na kahit iwan namin, alam namin tutubo. Oo. Kunwari, si resort or si lupa, kahit nakatenga yan, Meron pa rin. alam mo naman, di ba, pwede mo ibenta, tumaas na yung value eh. So, ganun. Ngayon naman, tol, dumako naman tayo sa 3 words, bro. Kamusta Okay. naman yan? Nandito na tayo ngayon. A movie again with your Oo. wife. Pangalawa na natin to. Ikaw, Oo, pangalawa tol, natin. pangalawa natin pala. My teacher yung una natin. My teacher. Kayong dalawa rin ni Loisa yun. Tapos itong 3 words. 3 words. Oh, so sa, yun. sa Black Up Pictures din yan. Salamat sa Thank inyo. you. lagi. Thank you sa inyo. More and more. Oo. Baka naman, Oo, no? baka naman. So, ano mga abangan natin sa 3 words kay Ronnie Alonte? Sa 3 words, mas maganda pa nga yung storya niya dun eh. hindi, joke lang. Hindi, kasi yung storya kasi ni Kyle, mas ano siya, di ba? Siya yung crush sa Crush. school, ganyan-ganyan. So, Ano ka rin dun eh, parang school varsity Diba? crush dun Oo. eh. No? Pero kasi guys, sa mga hindi nakakapagtanong 3 years ago na namin sinut Mismo. yun. Kahit ako, di ko na nga rin maalala Diba? talaga yung mismo nangyari eh. muntik ka nga kay Tony nung nakakala. Oo nga, tol. Nung naglaro kami sa Ang Tanong, tinanong ako ano daw yung premise, sabi niya sci-fi. Bro, kasi ang tagal na tagal, di pa natin napanood yung 2022 pelikula. pa yun, di pa natin napapanood. Oo. Ikaw, tol, anong favorite na eksena nyo ni Loisa? Yung nakulong kami sa classroom. Bakit? Parang may pabagsak na sa atin na alam mo na kung ano Oo. yun. Diyan yun naabangan niya. Oo, tapos meron nasa room kami, parang may hinahanap kami something na hindi ko alam kung ano. Tapos kinulong kami nung parang may something na sa ulo na matanda. Parang gumaganda na siya sa paningin. Yung mga yan. ganon. Oo. Tapos hanggang sa... Basta yun. Basta nakulong kami sa classroom. Yun na yun. Kaya bibitinin na namin kayo, doon yun na dapat abangan yan. Kaya manood kayo sa April 22. April 22. Oo, Black Up Pictures. Mismo. Kasama natin dyan si Renzi Aguilar, Angel Raimundo, Kate Alejandrino. Tapos syempre directed by Phip Solomon. yun. Okay ngayon tol, dahil syempre medyo mahaba-haba na yung kwentuhan natin, ayaw natin patagalin. Syempre mag-aalaga ka pa ng yung baby tol. Ito na lang last. 3 words mo para sa iyong mag-ina. Ang 3 words ko para sa akin mag-ina ay alaga at pagmamahal. Alaga at pagmamahal. Bakit naman alaga at pagmamahal, papi? Feeling ko yun naman dapat talaga. Kailangan ko silang alagaan parehas. Yung pagmamahal na hindi naman sobra, yung sapat para sa kanila, yung lalo na syempre nasa stage si Loisa ng 'di ba, ng anak or something, nandyan yung medyo mababago yung ano mo na ano ba tawag dyan? Gusto ko sabihin, pare. Gusto ko sabihin, kaso di ko Post-pass-through. Basta i-comment nyo na lang dyan, di Comment namin nyo. mabanggit po. Ayoko dumating kasi sa punto na minsan kasi nangyayari yun, di ba? Sa hindi okay yung hindi ko naman sa inaano pero hindi okay yung ganito ganyan. So, yung para sa akin yung kaya kong ibigay lalo na sa sitwasyon ngayon. Kaya ayun yung napili kong 3 words. Yes, kasi hindi rin ganoon kadali magbigay ng pag-uunawa sa mga oras na alam mo yun, ang gulo. Kasi Mismo. syempre pag may baby ka, magbabago yung oras mo, Mismo. yung lifestyle mo Mismo. and everything. Basta na sa babae. Bro, maraming Maraming salamat, salamat. tol. Thank you, salamat binigyan First time mo ko kami ng oras. nag-interview. First time ni Ronnie mag-podcast ngayon, men. Maraming salamat talaga, tol. G, Ikaw sa ay- tiwala. Thank you din, thank you din. May sa mga time. gusto ko bang i-promote or pasalamatan, brother? Ayun, maraming salamat lang sa Black Up, syempre sa tiwala na ibinibigay niyo sa amin at sa mga susunod pa Black Up, alam niyo na sa Star Magic, maraming salamat sa manager, handlers,
Thank you sa family ko. Ayun, and syempre 3 words sa April 22 na. Maraming salamat sa inyo. Kita-kits tayo dyan. Tol, man, maraming salamat. Thank you, talaga. Tol. Sobrang Thank na-appreciate you. kita. G. Naman. Yun guys, maraming salamat sa mga nood ng podcast na to. Kung nag-enjoy kayo, just comment down below kung sino yung gusto nyo next na i-guest natin. So, see you next time.